Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, pinag-usapan po natin yung mukhang naisahan ng INC si Bangag sa pronouncement niya na ayaw niya daw ma-impeach si BP Sara. Imagine, nagamit ng INC ang sinabi ni Bangag na ayaw niyang ma-impeach si BP Sara, no? Nakakatawa lang eh. So ngayon, ayan tuloy, sinakyan ng INC ang sinabi niya. Kaya nga diba sabi ko malamang napa-facepalm si Bangag nung nabalitaan nila ang announcement na ito ng INC. Pero guys, kahit walang sinabi si Bangag na ayaw niyang ma-impeach si VP Sara, tingin ko same pa rin ang mangyayari. Kasi nga diba, uulit-ulitin ko para mangyari, para ma-manifest natin na mapatalsik si Bangag ng People Power Season 3. So with or without his pronouncement na ayaw niyang ma-impeach si VP Sara, People Power Season 3 pa rin ang magiging dahilan ng pagbagsak niya. Hopefully before matapos ang 2024, magawa na po ito ng ating mga kababayan. At nang tuluyan na pong matapos ang corruption activity ng Bangag administration na ito. At nang maayos na po natin ang bayang inaanay ng Bangag administration na ito. So ang panawagan ko po kay Bangag, kung ayaw mong magkagulo pa o ayaw mong matulad sa iyong ama, mag-resign ka na. Because whether you like it or not, People Power Season 3 is coming up. So kaya nga po ng palagi ko po sinasabi ng paulit-ulit sa mga vlogs ko mga idols, I'm not just a vlogger. Kasi po ako ang vlogger na gusto pong solusyonan ang scam survey mind conditioning problem natin dito sa ating bansa. At magagawa naman po natin ito kung tayo po ay magkakaisa. Kaya naman inanyayahan ko po ang lahat na sumali po sa FB group ko po na Pulso ng Masang Pilipino. Non-partisan po ang magiging resulta ng group na to. Kaya naman po welcome po lahat ng mga Filipino na sumali sa group na to para makasali sa mga survey na iko-conduct ko sa group na to. Ginawa ko pong private group ito para makontrol ko po na walang makapasok na dummy account or troll account sa group na to. So pag nakita ko po na dummy account lang ang sasali, hindi ko po ito i-approve mga idol. This survey group is for legit FB account only. Ang mga troll or dummy accounts are strictly prohibited. Ang mission po ng group na to ay makounter ang mind conditioning tactics ng mga scam na survey agency sa ating bansa na ang sinusurvey lamang ay 1,500 na katao. So kailan pa naging legit ang isang survey kung 1,500 lamang ang isi-survey nila? Alam nyo ba na wala pa sa 1% ng 1% ng voters population natin ang nasa-survey nila? So let's say nasa 65 million ang voters population natin ngayon. So ang 1% niya ay 650,000 na katao. Tapos ang 1% nun ay 6,500 na katao. So kailan pa naging legit ang 1,500 lamang? Or kahit paka 2,500 pa sila na nasa-survey, di ba? Kaya nga I don't believe in surveys. Kahit na maging in favor pa kina PRRD or VP Sara or kahit na sino pang mga sinusuportahan natin. So hanggat hindi sila nakaka at least 50% na katao sa total voters population na masisurvey nila, dapat po lagi nating iisipin na hindi po legit ang mga ganyang klaseng survey. So dito po sa group ng Pulso ng Masang Pilipino, magagawa po natin ito slowly but surely. Basta magkaisa lamang po tayo sa hangarin na malaman ng totoong numero sa totoong pulso ng Masang Pilipino. So welcome po lahat na mag-join dito. Basta legit ang FB account mo, mapapro Duterte, anti-Duterte, Dilawan, Pinklawan, or Marcos loyalist, or kahit mga undecided pa kung sino ang kanilang mga susuportahan, welcome po sa group na to. Okay ba? So wala po tayong ibang gagawin dito sa group na to kundi bumoto sa mga i-conduct po nating survey. Okay ba mga idol? Mula noon hanggang ngayon, minamind condition po tayo ng mga nagbabayad sa mga survey agency na yan for their own personal agenda and to make them popular sa mata ng masa. Enough is enough. Somebody had to step up para makounter natin ang mind conditioning na ito ng mga pulpolitiko sa ating bayan. So guys, para mas marami po ang mag-join, pakishare na lang po natin ang group na to para po mas marami po ang maka-join sa mga i-conduct nating survey sa group na ito. So ngayon naman mga idol, may konting paalala lang po ako sa lahat ng mga Filipino voters this coming election na nakakatanggap ng mga ayuda from AIX, AKAP, TUPAD, or any kind of ayuda na binibigay ng mga representante ng inyong mga probinsya. Let me remind everyone na pera din po nating lahat yan. Tama.
Binibigay lang po nila yan sa inyo para magkaroon kayo ng utang na loob sa kanila. Para sila po ang iboto ninyo sa paparating na halalan. Okay? So sa madaling salita, parang vote buying na po ang ginagawa nila sa panahon na to. You know why? Kasi po lahat ng mga programang nabanggit ko po na nagbibigay ng ayuda sa mga tao ngayon ay nabuo po para solusyonan ang financial crisis nating lahat noong panahon ng pandemic. So bakit nag-e-exist pa rin ang mga programa na yan ngayong wala naman ng pandemic? 'Di ba? So ang motibo ay kitang-kita na gusto lamang nila magpasikat at umeksena. So meaning to say, these ayuda are just a band-aid solution dahil ang tamang solusyon ay mabigyan dapat ng kabuhayan o trabaho ang bawat tao. Ibaba ang presyo ng mga bilihin at puksain ang kahirapan sa pamamagitan ng pagpigil sa korupsyon ang tamang solusyon. Hindi ang mga ayuda na yan. Kaya naman mga idol, wag po tayo magpapadala sa mga ayuda aka vote buying nila. Dahil lahat naman ng mga perang binibigay nila ay hindi naman sa kanila. So wala kayo dapat maging utang na loob sa mga ayuda na yan. Dahil uulitin ko, pera din po nating lahat yan. Okay? So sa darating na eleksyon mga kapatids, tanggapin nyo po ang mga perang binibigay nila sa inyo para bilhin ang mga boto ninyo. Fine, tanggapin nyo yan. Lamang tiyan din yan. Tapos, iboto nyo pa rin ang kandidatong gusto nyo. Bakit? Malalaman pa ba nila kung sino ang binoto nyo? So pag nagawa po natin lahat ito, ibig sabihin lamang po nun, hindi na bo ang mga Pilipino. Ito po ay isang paalala mula kay Mr. Rio. So ngayon naman mga idol, ipapakita ko naman po sa inyo kung papaano napahiya ang mga basurang nag-file ng impeachment complaint against VP Sara. Tara guys, tawanan po natin. Let's go. The Philippine Senate President pro tempore opposes moves to impeach Vice President Duterte. Okay guys, uwian na. Meaning hindi hawak tinabangag ang Senate. So kahit ano pang ngawa nila dyan sa lower house to impeach VP Sara, nothing will f***ing happen. Magsasayang lang kayo ng effort, pera, oras at mga laway nyo. Senator Jinggoy Estrada warns these would only create deeper divisions sa mga Filipinos. The fact na binudol ni Bangag ang mga Filipino, we are all united to remove him as a president of this republic. Di niya deserve maging presidente, not even 1% of it. Ang tanging nagdi-divide lang sa mga Pilipino ay ang mga troll farms nila and nothing else more. But the Filipino people, I believe we are all united na mawala na sa pwesto yung Bangag na yan. Estrada says the Senate may not have enough time to hold an impeachment trial once its session resumes in January after the Christmas break. Tama, kasi after ng break ng December, campaign period na ang kasunod niyan. Kaya malamang after ng eleksyon na nila maharap yan. But the question is, magkakaroon kaya ng eleksyon? Diba? Buti na lang kamo, malapagong kumilo sa mga nasa gobyerno. Kaya sobrang bagal ng proseso niyan sigurado. Mabagal pa sa pagong yung mga yan eh. He doubts the president will call for a special Senate session to pave the way for an impeachment trial. Estrada points out that President Marcos Jr. previously urged lawmakers not to proceed with the vice president's impeachment. So wala na po talaga mga idols. Hindi ito uusad sa Senate. So pag nangyari yon, useless lahat ng mga efforts nila sa lower house. Dahil kahit gawin nyo pang tigi-isa lahat ng mga representative dyan sa Kamara na mag-file ng impeachment complaint, mutya, gawin nyo pang 1 million. Ang impeachment complaint na yan, pag sumampa ng Senate yan at walang nangyari, boom, iyak kayong lahat. The senator's father, former President Joseph Estrada, was impeached 24 years ago over corruption allegations. Yeps, tatay niya na-impeach din eh, di ba? Kaya di niya talaga gugustuhin na ma-impeach si VP Sara, lalo pat magkaalyado yan. Tama. Against any impeachment cases, that's it. It will divide our country furthermore. Diba? What happened to when my father was impeached? When my father was impeached, gumanda ba buhay?
ang Pilipino. Kaya naman, natanggal yung matandang Marcos. Gumanda ba? Lalo ang worsen. Well, depende yan kung sino ang papalit, boss. Ang pumalit kay Marcos Sr., pangalawa sa pinaka-worst na naging presidente ng Pilipinas. Pucha yun ang simula ng kalbaryo ng Pilipinas. Well, kung Duterte work-alike ang papalit kay Bangag, sigurado tayo dyan. Pucha, kitang-kita nyo naman ang performance ni Bangag diba? Magti 3 years na, pucha wala pa rin tayong makitang nagawang maganda. Meron naman siyang mga nagawa, kaya lang panay negatibo. At yun ay walang iba kundi ang pangungurakot sa gobyerno. Yun ang mga accomplishments ni Bangag, mga idols. Wala nang iba. Pero sabihin mong positibo, pucha, saan? Ano? Meron ba? Second complaint seeking the impeachment of Philippine Vice President Sara Duterte is filed with the House of Representatives. The complaint accuses her of betrayal of public trust. Wow, betrayal of public trust. Di ba panay mga CPP, NPA, NDF supporter yung mga nagpasa na yan, di ba? So di ba dapat sila ang sampahan ng kaso ng betrayal of public trust? Di ba? Saan ka nakakita ng gobyerno na yung mga affiliated sa CPP, NPA, NDF, putyang members ng House of Representatives? Anong nare-represent nila? Mga turistang NPA? Nakakatawa lang, di ba? Only in the Philippines, mga idols. Over the alleged misuse of her confidential funds. Wow, misuse of confidential funds. Sure kayo? Nagpapatawa ata tong mga basura na to. Ano yung nilabas na audit report ng COA? Na unqualified opinion ang sinasabi ng COA, meaning unmodified or clean opinion in 2022 and 2023. So ano kayong lahat ngayon? Ha? Pahiya dami kayo, no? Misuse pa gusto nyo, ha? O ano na, mga basura? Pahiya dami kayong lahat, no? Yung mga bayaran, no? Nagrarally na naman. Yan ang tiba-tiba sa 500 per day. 500 or 1K? Tiba-tiba na naman. This was the call of various groups that staged a rally outside the House of Representatives on Wednesday. Protesters carried placards shaped like a snack that has the same name as one of the alleged recipients of confidential funds from the office of the Vice President. Wow naman. Wala talaga mga idol. Hukbo talaga kayo ng mga bong walang utak. Alam niyo yung piatos-piatos issue nyo? Pucha confidential agent codename yan, mga kamote. Mga mangmangang pucha. Doble pahiya ang mga animal eh. Kailan pa kasi na-reveal ng confidential agent ang totoo niyang identity? Diba? Mga buplaks talaga tong mga to eh. Pucha, mga naturingang mga nandyan sa House of Representatives, pucha puro mga walang alam, no? Nakakatawa na lang talaga eh. Another protester wore a costume from the movie Wicked. Kami naniniwala, tumitindig na it's time to impeach the Wicked Witch of the South. Wow, wicked witch mo mukha mo, te. Kayo ano? Kasabwat ng mga teroristang NPA. Di ba? Mas nakakahiya kayo. Simultaneous with the rally, a second impeachment complaint was filed against Vice President Sara Duterte before the lower chamber of Congress. More than 70 complainants from progressive groups and youth organizations, concerned citizens and former congressmen signed the second complaint. Wow, palakpakan natin ang grupo ng mga turistang NPA. Imagine, no? Yung mga turista ang nag-aakusa sa matinong vice presidente. Alam nyo guys, ang dapat na mag-file ng mga ganyan dapat, yung malilinis sa tao. Hindi yung mga basura. Kasi nagmumukha kayong mga katawa-tawa sa totoo lang. Sa totoo lang, nakakahiya kayo. Which was endorsed by 3 congressmen from the Makabayan bloc. Representatives Franz Castro. Lalo na ang basura na yan, no? Yan, pucha convicted for child abuse ang na yan. Pero ang kapal ng mukha mag-file ng impeachment complaint against VP Sara, no? Ew. Arlene Brosas and Raul Manuel. Oo, tatlong mga bugok, di ba? Bagay nga kayong magsama-sama. Dahil mga basura kayo. The lone ground in the second impeachment complaint, Duterte's alleged betrayal of public trust. Di cute. Betrayal of public trust yung mukha nyo. Unlike the first complaint, which cited 4 grounds and 24 articles of impeachment. Para sa amin, yung pinaka
mabilis na paraan na ma-resolve ang kaso. Kaya betrayal of public trust encompasses everything. That is for us one of the highest, if not the highest, treachery ng isang public officials. Di wow. Lalo na ang basurang nagsalita na yan. Di ba mga supporter ng CPP, NPA, NDF yung mga yan, di ba? Nagsama-sama silang lahat dyan, no? Complainants cited 3 issues on confidential fund use. First is the alleged gross abuse of discretionary powers over the 612.5 billion peso confidential funds of the Office of the Vice President and the Department of Education from December 2022 until the third quarter of 2023. Nakakatawa, di ba? Pucha. After lumabas ng COA report, ano kayang itsura nila, no? Sa bagay, pa rin naman mga walang hiya itong mga to eh. Kaya baliwala lang sa kanila ang mapahiya sila. O ito ang COA report, ha? Unmodified opinion meaning unmodified or clean opinion in COA report in 2022 and 2023. So magiging baseless na ang mga grounds nyo to impeach VP Sara sa confidential fund issue nyo. Diba? So guys, please share this video to everyone para po hindi na ma-brainwash ng mainstream media ang taong bayan about confidential fund issue nila kay VP Sara. Okay ba? So ngayon nalaman po nating lahat na hindi po corrupt ang Vice President natin. Good job, Madam VP Sara. So paano guys, kita-kits po tayo ulit sa mga next videos. For more videos, i-follow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YT. Maraming salamat, mga kabayans.